Hello mga kamobi! Bago natin simulan ang part 3 ng ating recap ay gusto ko sanang magpasalamat sa inyong mainit na pagtanggap sa ating nire-recap at sana'y patuloy niyo akong tangkilikin at suportahan. Habang sumisikat ang araw, ay naglalakad si Ryosa sa daan at nakita nito ang tatlong mga tao na nakalipad sa ere at mayroong pula na korona sa kanilang ulo. Sinabi ni Ryosa na sila ang mga bayaning nauna sa misyon na ito ha. Binanggit din niya na mukhang buhay pa sila. Habang tinitigan ni Ryosa ang mga ito, biglang lumabas ang magkapatid at tinanong kung sino siya at kung bakit ito naparito. Sinagot ng babae na siya ay si Ryosa, at nandito siya para dalhin sila pabalik. Nagsalita si Mil na isang bayani at sumagot rin si Mael na isa na namang bayani. Kaya naglabas ang magkapatid ng kanilang mga mahika at nagsama ng mga halimaw sa harap ni Ryosa at sumigaw ito na umalis ka dito ngayon na. Sinabi din niya kung hindi ito aalis ay dadalhin siya nito sa impyerno. Nagsalita si Ryosa na ito ay aalis na at biglang napaisip ang magkapatid. Ngunit sinabi rin ni Ryosa na bilang kapalit ay sasama ang magkapatid sa kanya, idinagdag din niya na bumalik tayo ng magkasama. Tila naguguluhan ang magkapatid sa sinabi ni Ryosa. Habang nakatitig ang mga ito ay biglang lumiwanag si Ryosa ng kulay dilaw na nagpapahiwatig na hindi ito masamang tao. Sinabi din niya na sila ay mga bata na merong mabuting puso. Sinabi din ito sa kanila na wala itong nararamdaman na anumang hangarin na pumatay mula sa kanilang atake. Natutulala ang magkapatid sa pagkagulat. Nabanggit din niya na ito'y nalungkot, at kung ang mga taong lumapit sa kanila ay mga mabuting bayani, hindi sana umabot sa ganitong kasama ang sitwasyon. Nabanggit din ito na nakakapanibago at sinabi sa kanila na sa tingin niyo ba tama ang ginagawa niyo? Nasambit din niya na marami pang tao na gusto kayong pigilan. Habang papalapit si Ryosa ay sumigaw ang mga bata na huwag itong lumapit. Ngunit sinabi ni Ryosa na huwag sila'y matakot dahil hindi niya ito sasaktan. Nabanggit din niya sa kanila na ang ginagawa nila ay hindi tama. At dahil dito ang guro nilang si Mago ay malungkot ngayon. Napatingin ang dalawang bata sa kanya at sinabi ni Mael kung nagbabalik ba ang kanilang master na si Mago. Ngunit pinigilan siya ni Mil na huwag ito paniwalaan dahil nagsisinungaling lang ito. Nagsalita si Ryosa sa kanila na hindi ito nagsisinungaling at inabot nito ang kanyang kamay sa magkakapatid. Sinabi ni Ryosa na pakawala na ang kanilang mga mahika sa mga tao at sumama na ito sa kanya pabalik sa kanilang guro. Tila inaramdaman nila na hindi ito masamang tao at ang mabuting hangarin ni Ryosa kaya't sumama sila na umalis sa lugar. Habang sumisikat ang araw ay naglakad silang tatlo at nagulat ang magkapatid na makita nila ang kanilang guro na si Mago. Sinabi ni Ryosa na alam niya na susunod ito sa kanya. Tumakbo ang magkapatid sa kanilang guro at niyakap sila nito. Dito ay sinabi ng magkapatid na meron silang special type na ability. Dahil sinabihan sila ng kanilang ina na itago ito sa mga tao kung anong ability meron sila. Nagulat na nakatingin si Mago sa kanila at tinanong ni Mil kung tanging mga summoner type lang ba ang kanyang mga tinatanggap na estudyante. At humingi ito ng tawad sa pagsisinungaling. Nagtanong si Mago kung sino ang nagsabi sa kanila. Sinambit ng magkapatid na ito ay sinabi ng isang bayani na si Kyuto, at nabanggit din ni Kyuto sa kanila na isa din daw ito sa kanyang mga estudyante. Nagulat si Mago sa kanyang narinig at sinabi na tanging si Lipes at sila lang ang kanyang mga naging estudyante. Sinabi din niya na isang beses lang sila nagkita ni Kyuto sa asosasyon at binigyan niya lamang ito ng mga payo. Nagtaka ang magkapatid at pagkatapos ay nagkasama-sama sila ulit ng kanilang guro pagkatapos ng 3 taon. Nagkwento sila sa isa't isa ng mga nangyari sa loob ng 3 taon. Nagbahagi ang dalawa kung paano sila nagtrabaho upang lumaki bilang mabuting bata, at kung paano hindi naiintindihan ng ibang tao ang kanilang mga pagsisikap. Hindi pa rin nauunawaan ni Mil at Mael yun hanggang ngayon. Habang nakahiga ang mga bata sa damuhan ay nakatitig si Mago sa kanila at sinabi ni Ryosa kung tapos na ba ito kausapin ang dalawa. Nagsalita si Mago kay Ryosa kung pwede niya ba ipagkatiwala na lang ito sa kanya. Sumagot si Ryosa na kahit hindi nila pinatay ang sinuman sa nayon, ay hinawakan pa rin nila ang libu-libong tao bilang bihag at pinatay din ang isang bayani. Nabanggit din niya na maging mahirap para sa kanila na makaiwas sa parusang kamatayan sa hukuman. Sinabi ni Mago na nagkaligaw-ligaw sila sa tamang landas dahil bata pa lang sila. Nabanggit din niya na inilabas na rin nila ang kanilang mga kakayahan at kung ipagkatiwala mo sila sa akin, tiyak na matutulungan ko silang maunawaan kung ano ang mali sa kanilang ginawa. Sinagot siya ni Ryosa na hindi niya ito magagawa.
Nakiusap ito kay Ryosa na sila ay mga bata pa lamang. Sinabi ni Ryosa kay Mago, na hindi rin siya sang-ayon sa batas na binago ng awtoridad para payagan ang pagpatay sa mga kabataang menor de edad. Pero ang batas ay batas. Gayun din, hindi trabaho ng isang bayani ang mag-rehabilitate ng mga kriminal. Ngunit ramdam ko kung ano nararamdaman mo. Maraming problema sa mundong ito, wika ni Ryosa. Kaya nagtanong siya kay Mago na kung makipag-ugnayan na ba ito sa kanya simulat ngayon. Pero sinagot siya ni Mago kung ano ang kinalaman nito sa dalawang magkakapatid. Sinabi ni Ryosa na babaguhin niya ang mundong ito at pagkatapos ay nagbigay ng isang kondisyon si Mago sa kanya at nakiusap, na huwag silang pabayaang mamatay hanggang sila ay wala pa sa hustong gulang. Inihayag rin ni Mago na hayaan siya gamitin ang kanyang mahika sa mga bata at pumayag naman si Ryosa sa hiling nito. At ginamit ni Mago ang kanyang mahika sa magkakapatid para protektahan sila hanggang sa maging wastong gulang sila. Sinabi din ni Ryosa na babaguhin nila ang mundo bago pa sila tumapak sa ganoong edad. Bumalik ang eksena kay Gangyu, at makikita natin na ito ay nakaupo at hindi nagsasalita. Tinawag siya ni Jia Hong sa kanyang pangalan ngunit hindi pa rin ito sumasagot sa kanya. Lumipat ang eksena sa kanyang nakaraan kung saan makikita natin ang kanyang kapatid at si Ryosa. Sinabi ni Ryosa kay Gangyu na naririnig niya ang maraming bagay tungkol sa kanya mula sa kanyang kapatid na si Gangho. At tumawa ito sabay sabi na gusto mo bang baguhin ang mundo na kasama ako? Napatayo si Gangyu sa harap ng magkakapatid. At sinabi ni Mil na binabase lang nila ang kanilang paghusga sa mga tao, batay sa kanilang panuntunan. Sinabi din nito na di ba ang batas ay isa ring panuntunan na ginawa ng mga tao dito sa mundo. Kaya ano ang pinagkaiba namin sa inyo? Habang nakatayo si Gangyu ay sinabi ni Jia Hong, na silang dalawa ng kanyang kapatid na si Gangho ay pinagkatiwalaan sa intensibong rehabilitasyon ng dalawang bata. Hindi ko rin sinasabi na wala silang mga mali at kailangan muna nilang maintindihan kung ano ang kanilang pagkakamali, wika ni Jia. Habang nagsasalita si Jia ay unti-unti itong kinukulong ni Gangyu sa kanyang pulang kapangyarihan na nakapalibot na hugis bilog para takpan ang kanyang bisyon. Lumakad si Gangyu papunta sa mga bata habang lumalabas ang pulang enerhiya sa kanyang mga kamay maging sa kanyang mga paa ay nakapalibot ito. Natakot ang mga bata sa kanya habang ito ay papalapit sa kanila. Nakiusap si Mil kay Gangyu na wag silang patayin. Ngunit hindi nila magawang pigilan si Gangyu. Sumigaw si Mil habang nakayakap sa kanyang kapatid, at nagsalita ito na pakiusap, sa pangalawang pag-iisip ko ay tingin ko mali kami. At ikinasa ni Gangyu ang kanyang kamao habang ang magkakapatid ay umiiyak at tinatawag ang kanilang ina at guro na si Mago. Nang biglang yuminig ng malakas ang buong Roculus Prison sa suntok ni Gangyu. At dito ay makikita natin na nawasak ang sahig sa kanyang suntok sa harapan ng magkakapatid na natatakot at umiiyak. Habang si Gangyu naman ay naguguluhan at masama ang loob dahil ang kanyang pag-iisip ay nabulabog sa magkakapatid, nang biglang may tumawa ng malakas at pinaslang ng babae ang magkapatid sa harapan ni Gangyu. Nahati ang katawan ng magkapatid sa maliliit na parte nito na parang isang pahina ng papel at tumalsik ang mga dugo nito sa harapan ni Gangyu. Sinabi ng babae sa kanyang harapan na bakit kailangan mong sobrang mag-isip. Hindi bagay sa iyo ang ganyang klase ng pag-iisip. At sinabi din niya na napaka-pogi nito sa personal, habang si Gangyu ay natulala sa mga nangyari. Kumikislap ang mga mata ng babae habang nakangiti kay Gangyu, at tinawag siya nito na kanyang asawa. Bumungad sa harapan niya ang dalawang babae at isang lalaki. At nang magpakilala na ito ay bigla siyang inatake ng suntok ni Gangyu. Ngunit pumagitna at hinarang ng lalaki ang atake ni Gangyu at sinabi nito sa kanya na, kapag mayroong nagsasalita, di ba dapat ay ugaliin na rumispeto at makinig ka sa kanila? Nang biglang nagsalita ang babae at tinawag ang lalaki sa pangalang Keynes. Sinabi niya na siya ay magiging amo mo sa lalong madaling panahon. At ikaw ay bastos at walang respeto. Humingi ng tawad si Keynes sa kanya. Nang magpakilala ulit ang babae sa kanyang pagkatao ay bigla na lamang sinalubong ito ng pulang enerhiya na galing sa kamao ni Gangyu. Pero nagawa itong pigilan ng babae nang walang kahirap-hirap. Nagulat si Gangyu sa ginawa ng babae at ngumiti ito habang kumikislap ang kanyang mata at sinabi na siya ay si Sinka at isang special type ability na meron space manipulation. Nagwika ito na siya ay isang babae na magiging si Eva ng bagong sangkatauhan. Napatanong si Gangyu kung ano ang ibig sabihin nito.
At inuulit ng babae ang kanyang mga sinabi. Ngunit sinagot siya ni Gang Yu na pagod na ito. Nahihirapan na ito sa kakaisip, at ngayon meron namang lumitaw na isang baliw na babae. Sumagot si Singka na siya na yata ang pinakamatuwid na tao sa mundong ito. Di ba tama ako? At sumang-ayon naman ang kasamahan nito. Sinabi din niya kay Gang Yu, na nasa delikadong sitwasyon ngayon ang buong sangkatauhan at tumahimik lamang si Gang Yu. Nagsalita rin ang babae na ang sangkatauhan ngayon ay unti-unti nang bumabagsak. At sa ganitong takbo, ay baka maglaho na ang buong sangkatauhan. Sinagot siya ni Gang Yu kung ano ang ibig niyang sabihin. At nagsalita si Singka sa kanya kung sino sa palagay nito ang banta sa sangkatauhan. Ikaw ba, nakabilang sa equality, at marahil ay iniisip mo na ang mga mas asama gaya ng mga nabilanggo dito ang siyang banta. O ang mga bayani sa nakaraan na may ganap na kapangyarihan. Gayunman, lubos na mali iyon. Napahawak naman si Gang Yu sa kanyang mukha habang nagsasalita si Singka. Ibinanggit din niya na ang sumisira sa sangkatauhan ngayon ay ang mga genes ng mahihinang tao na nabubuhay sa mundo at mga walang kapangyarihan. Ang mga taong ito ay siyang dapat na mawala sa mundong ito. Dapat lamang na ang mga superior o malalakas na genes ang mag-produce ng mga susunod na henerasyon, ngunit dahil sa sakripisyo na ibinibigay ng mga may superior na genes, ang mga genes na dapat sana'y mawala na ay lubhang lumaganap. Halimbawa, ang pangalawang henerasyon ng Equality Heroes na pinangungunahan ni Ryosa. Sila ay may kamanghamanghang mga genes, ngunit bakit sila pa rin ay namatay kahit na ang logika ng kalikasan ay kabaliktaran? Natural na para sa mga hindi pinili ng ebolusyon na mawala, ngunit nilabanan nila ito upang pigilan. At kanyang sinabi na Gang Yu, okay lang ito. Hindi ka na bayani ngayon. Dahil ngayon ay masaya ka nang pumapatay ng may mga mahinang genes, di ba? At ako'y na-in love nang makita ko yon. Wika ni Singka kay Gang Yu. Sinabi din niya na ang Roculus Prison ay ang pinagtitiponan ng mga superior na tao na magiging bagong sangkatauhan. Sila ay di makatarungang pinakulong dito dahil sa pagpatay sa mga mahihinang tao. Pagkatapos nating alisin ang lahat ng mga bayaning humahadlang sa ebolusyon ng sangkatauhan at lahat ng mga mahihinang tao, itatayo natin ang isang mundo kung saan ang mga taong may malakas na kakayahan lamang ang mabubuhay. At tinatawag ko itong mundo ng mga alpha. Huwag kang mag-alala, kung magbago ang isip ng mga malalakas na bayani at sumali sa atin, isasama namin sila sa bagong sangkatauhan. Hindi kami ganoon ka-strikto, wika ni Singka kay Gang Yu. Nagsalita si Gang Yu na sinusubukan nito na huwag pumatay ng sinuman na hindi kriminal. Ngunit tila hindi niya maiiwasan ang pagpatay. Nagsalita si Singka na patayan? Dito ba? Ay, nakakahiya naman. Nagsalita ang kasama niyang babae at sinabi na Miss Singka, hindi yata ganun ang ibig sabihin niya sa iyong iniisip. Sumagot ito na sige na. Pero huwag muna natin gawin ngayon. Gawin natin yan kapag tayo lang dalawa sa susunod na pagkakataon. Inulit ng babae ang kanyang sinabi na Miss Singka. Sinabi ko sa iyo hindi ito ang kanyang ibig sabihin sa iniisip mo. Sinagot siya ni Singka na tumahimik ka, wala kang alam. Napahawak si Singka sa kanyang mga labi at nagsalita na ano man ang mangyari. Ikaw ay si Adam at ako naman ang iyong Eva. Binanggit din nito na ang kanilang magiging mga anak ay siyang mangguna sa ebolusyon ng sangkatauhan. Sa simula pa lang, iniisip ko si Sung Juan bilang si Adam. Kaya gumamit kami ng electromagnetic na pag-atake para iligtas siya. Lumaki ang mga mata ni Gang Yu nang marinig ito. Habang si Singka naman ay patuloy na nagsasabi na ang seguridad ng bilangguan na ito ay mas malakas kaysa sa iniisip niya. Wala daw mga panlabas na atake ang makakagawa ng anuman dito. Kaya naman, pagkatapos nilang makuha ang internal na floor plan, ay agad na isinagawa nila ang pinasadyang electromagnetic at binomba mula sa loob gamit ang kanyang espesyal na ability. Pagkatapos ay kinausap niya si Sung Juan ukol dito. Sinabi ni Singka na si Huang ay wala pa sa tamang edad at hindi pa dumaan sa pagbibinata. Kaya hindi pa ito ganap ang kanyang kakayahan, at kinakailangan pa nito ng maraming oras upang maging ganap ang kanyang kapangyarihan. Ngunit mahalaga ang oras para sa akin at hindi ako magpapatinag. Isiniwalat din niya na ang kanyang pangalan ay galing sa isang bagay na puno ng mga imahinasyon. Kaya sinabi nito na nakahanap ito ng mas magandang solusyon bago pa maging ganap na binata si Huang. Kaya kinausap niya si Gang Yu na pansamantala,
ay magtatrabaho muna tayo na magkasama para sa sangkatauhan. At kapag isang ganap na binata na si Huang ay magsama-sama tayo sa kanya para sa kapakanan ng sangkatauhan. Sinabi din niya na nahanap na niya ang solusyon sa kanila. At ito ay ipagkakaluob ang dalawang superior na Jin na sa kanilang dalawa nang galing. Ano sa palagay mo, Gang Yu? Tanong ni Singka sa kanya. Sinabi din niya na sila ay maaaring maging isang pamilya na. Kahit hindi sila magkadugo, maaari silang dalawa ni Huang at Gang Yu na maging magkasundo. Hindi ba't maganda yon? Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko, Gang Yu? At dito ay pumutok na sa galit si Gang Yu at sumigaw na nagtanong kung sila ba ay ang mga nasa likod ng pag-atake. At sumagot si Singka na hindi ito ang kanyang tinutukoy kundi ang ibang bagay. Tinanong din ni Singka sa kanya na kung ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki ba ay isa ring prison officer, at isa sa mga namatay pagkatapos ng EMP strike na pag-atake. Nagsalita ito kay Gang Yu na okay lang yan. Pwede tayong magtayo ng bagong pamilya kasama ko. Itayo natin ang ating pamilya ng pinakamalaki. Ano sa palagay mo? Naka-decide ka na ba? Wika ni Singka sa kanya. Sinabi ni Gang Yu na binabawi niya ang kanyang sinabi na ang pagpatay ay hindi maiiwasan. At sinambit nito na gagawin ko itong na mas masakit hanggat maaari at sa pamamagitan ng pagpunit sa iyo at paghihiwa-hiwalay ng iyong mga buto. Sinabi ng kasamahang lalaki na hindi ito maganda. At nagsalita rin ang kasamahan nito na babae, na wala itong pagkakaiba sa pagpatay. Nagsalita si Singka bakit gusto siya nito saktan at patayin ng ganoong kat-indi. Galit na galit si Gang Yu habang lumuluha ito ng dugo. At pabirong sinabi ni Singka na, ang pag-aaway ng mga magkasintahan ay nakakasama ng loob. At mas makikilala pa nila ang isa't isa kapag sila'y mag-aaway. Sumabog sa galit si Gang Yu sa harapan ni Singka. Ngunit pabiro lang na sinabi nito sa kanya na napakasigla naman ni Gang Yu. At nagsalita si Kines na napakadelikado nito. Habang kinikilig si Singka ay bigla siyang inatake ni Gang Yu. Ngunit hindi ito tinablan at nagbanda pabalik kay Gang Yu ang kanyang ginawang atake at tumalbog ito sa taas ng Rockulus Prison at nagtaka ito kung anong klaseng spell ang ginawa nito sa kanya. Sinabi ni Singka na sa labas nila gawin ito at pumasok ito sa isang portal ng kanyang kapangyarihan na may hugis bilog. Naglaho si Singka pati ang kanyang mga kasamahan. Habang si Gang Yu ay lumilipad sa himpapawid gamit ang kanyang pulang kapangyarihan. Pinalakas pa nito ang kanyang pulang enerhiya at lumiwanag ito sa taas ng Rockulus Prison. Habang nakikita nila Kines, Gato at Singka ang pinakamalakas na enerhiya na nagmula kay Gang Yu nang biglang sumulpot ito sa harapan ni Singka. Ang kanyang kapangyarihan ay kumislap at naghugis-krus ang kanyang pag-atake sa grupo ni Singka. Ngunit nagulat si Gang Yu dahil hindi niya ito magawang tamaan sila dahil nakakapag-teleport sa iba't ibang direksyon si Singka at ang kanyang mga kasamahan. Umatake ulit si Yu sa itaas. Pero sinabi ni Singka na parang naglalaro lang sila ng tago-taguan. At nabigo ulit si Gang Yu na tamaan sila at ang kanyang sipa ay tumama lang sa lupa. Lumabas ulit sa isang bilog na portal si Singka at kinukutsa lamang si Gang Yu. Sinabi ni Singka na muntik na, halika Gang Yu, hulihin mo kami. Inilabas ni Gang Yu ang Mode 1 ng kanyang kapangyarihan. At binanggit ni Singka na ito di ba ang iyong ginamit sa unang palapag. Agad na sumugod ito ng pag-atake kay Singka, ngunit naglaho ulit sa ere sina Singka gamit ang kanyang kapangyarihan na space manipulation kung saan ay magagawa nitong mag-teleport sa kahit saang lugar. Napahanga si Singka kay Gang Yu at tila ay seryoso na ito. Nagsalita si Singka sa kanya na sandali muna at 1 minuto, pero naglunsad si Gang Yu ng napakaraming atake at agad naman nakakaiwas si Singka at ang kanyang grupo sa pag-atake ni Gang Yu. Hanggang sa nagulat si Singka na lumalapit ang matalim na kamay ni Yu sa kanyang mukha at tila ay mahuhuli na ito. Nang biglang nagulat si Yu dahil ang kasamahan ni Singka na si Gato ay nakahawak sa kanyang likuran at kamay at nawala ang anyong matalas na kamay ni Yu at ininsulto siya ni Gato gamit ang tunog ng pusa. Sinabihan ni Singka si Gato na bakit ito ay umalis sa kanyang portal dahil nasa control niya ang mga bagay na ginagawa niya. Sinabi ni Gato dahil mamamatay siya kung hindi niya pinigilan si Gang Yu. Agad na dinakip ni Yu ang kanyang ulo at nilampaso ito sa sahig ng napakalakas at napatingin lamang sina Kines at Singka sa mga nangyayari. Nawasak ang sahig pati na ang katawan ni Gato at tanging mga dugo na lang ang natira dito. Pero dahil ang kapangyarihan ni Gato ay parang isang pusa na maraming buhay kaya muli itong nanatiling buhay at nakatayo.
Sinabi nito kay Singka na sabi ko sayo, mamamatay ka sana kung nakuha ka niya. Nagsalita rin si Gato sa kanya kung ano ang gagawin nito sa kanyang isang buhay na nawala. Napasagot si Kena sa kanya kung ano na ang desisyon nito. Agad naman na tumingin ng masakit si Gangyu sa kanila at nakapalibot sa kanyang mga kamay ang pulang enerhiya. Nagsalita si Singka kay Gato na kawawa ito. Agad na sumagot si Gato sa kanya na paano naman ang aking buhay na nawala. Napaiyak si Singka at sinabi kay Gangyu na napakahalaga ng mga Jin na yon at kung bakit kailangan pa humantong sa ganito. Agad na ibinandera ni Gangyu ang kanyang Mode 5 na kapangyarihan kung saan lumalabas ang mga pulang orb sa paligid niya. Seryoso na humarap si Singka kay Gangyu at inilabas nito ang espesyal na kapangyarihan na tinatawag na multiple dimensions at agad lumabas ang mga anino ng mga malalakas na preso mula sa kanyang inilabas na portal. Nagulat si Gangyu sa kanyang mga nakita at tila hindi ito makapaniwala. Nagsalita si Singka na kamustahin mo sila ang bagong sangkatauhan, at sila ang mamamahala sa panibagong sanlibutan. Ang mga bilanggo ng pangatlong basement ay nagsilabasan mula sa mga portal. Ang una ay si Aswede na isang summoner type ay nagsalita na hindi siya makapaniwala na namatay na si Mago, at sana siya ang gumawa nito. Nagsalita rin si Ho na isang physical type at sinabi nito na sino kaya ang magpapaamo sa akin. May lumabas rin na matandang lalaki na si Freya Tua na isa ring physical type at sinabi na bakit pa kailangan ng isang matandang tulad ko dito. Nagsalita ang isang lalaki at sinabi sa matanda na ang lahat ng tao dito ay kailangan sa mundo natin, siya naman ay si Natura, isang special type. Lumabas rin ang isang batang lalaki na may buntot at sinasabing natatakot ito, siya ay si Pequeño, isang special type. Meron din isang lalaki na naninigarilyo, siya naman si Vidi, at isang babae na may hawak na payong ang pangalan niya ay Morrace, pareho silang special type. Lumabas din mula sa portal ang isang babae at ang isang kasama nito na kaya magpalit ng anyo at ang panghuli mula sa pangatlong palapag ng basement ay ang lalaking si Hyun Ju-young. Nagsilabasan din ang mga nasa pang-apat na palapag ng Rockulus Prison na mga kriminal na si Tatsu Jin, isang special at physical type. At ang malaki na tao na si Stiffness, isang physical na uri. Lumabas rin si Therapure, isang physical din na uri at ang babae na si Meledity, isang summoner at special type at ang panghuli sa ikaapat na palapag na preso ay si Hero, isang special type. Lumaki ang mga mata ni Gangyu nang magsimula lumabas sa dimension ang dalawang kriminal dahil ang lumabas dito ay ang mga bilanggo mula sa ikalimang palapag ng basement at ang pinakamasama at pinakamalakas sa buong sanlibutan. Ang isa sa kanila ay si Ahura, isang special type ability. At ang panghuli na siyang pumatay sa kanyang kapatid at mortal nitong kaaway na si Hoang. Matapos makita ni Gangyu si Hoang ay nagsimulang sumiklab ang kanyang espesyal na kapangyarihan at tumalsik ito sa paligid at sa itaas ng palapag. Napatingin si Hoang sa kanyang nakita, habang si Gangyu ay tila nagpalit ng anyo na parang isang superhuman. At binabalot ito ng pulang imahe ang kanyang mukha at katawan. At ang kapangyarihan na ito ay tinawag niyang Mode 0. Masaya si Hoang sa kanyang nakita at nasasabik ito sa kanilang muling paghaharap. Sinabi din ni Hoang na maglaro sila ulit at sisiguraduhin nito na mag-e-enjoy sila sa kanilang muling pagtutuos. Makikita natin na si Gangyu ay sumusugod ng kanyang pag-atake kay Hoang at dito na nag-umpisa ang kanilang pagtutuos. Nagsalpukan ang dalawang magkaaway at umilo ang kanilang mga kapangyarihan sa isa't isa. Lumikha ito ng napakalakas na dagendong na tila nilalamon ang lahat, umaatungal ito sa buong bilangguan ng Rockulus. Napatingin ang mga preso sa kanilang pagtutuos at nagulat sa kanilang mga nakita at ang iba ay napabilib dito. Umabot din ang malakas na kalampag sa istasyon ng mga gwardya at sinabihan nila si Yunjo na kailangan na nila umalis dito. Habang si Yunjo ay natulala at sinabing paano naging ganito ang mga pangyayari. Hindi ko lubos maisip na ganito ang magiging kalabasan ng lahat. Bumalik ang eksena sa kay Gangyu at makikita natin na siya ay nakaluhod sa sahig at ang mapulang anyo nito dahil sa kanyang kapangyarihan na tinatawag na Mode 0. Ang lahat ng mga kriminal na nasa pangatlo at pang-apat na basement ay ang mga hinuli ng grupo ng mga bayani ng Equality Team at wala pa ni isa sa kanila ang nakakita kay Gangyu sa kanyang battle mode. Sinabi ni Hero na kaya pala pinipigilan ni Ryosa si Gangyu sa pakikipaglaban dahil napakahalimaw nito sa ganitong mode. Nagsalita ang isang lalaking bilanggo na ito pala ang itsura ng tinatawag na kamatayan. Habang ang ibang preso naman ay namangha sa kapangyarihan ni Gangyu.
Meron din mga nasindak at nagkagalak sa kanilang nakita. At mayroon din naiinggit dahil sa taglay na kapangyarihan ni Gang Yu. Habang si Xingka naman ay nalungkot at umiiyak dahil sa ginawa ni Gang Yu. Pero si Huang naman ay tila ramdam ang kaligayahan sa nakikitang puwersa ni Gang Yu. Nagsalita si Huang sa kanya, bakit hindi mo ito ipinakita noong naglaban tayo, mayroon ka pa palalakas na tinatago. Sinabi din niya na hindi ka panipaniwala ang lakas na taglay mo. Habang si Gang Yu ay sumugod ng suntok sa kanya. Nang matamaan si Huang sa kanyang suntok ay sinabi niya kay Gang Yu na kung mayroon pa ba na mas higit dito sa kanyang suntok. Kaagad naman na umatake si Huang at tinamaan si Gang Yu mula sa malayong distansya na nagmumula sa mga kamay ni Huang. Kaagad na napa-atras si Gang Yu sa puwersa ng atake ni Huang at agad naman bumalik sa kanyang pag-atake. At sinimulan nito mag-charge sa malayong distansya. At sinubukan ni Gang Yu na tamaan si Huang ng kanyang matatalim na mga kamay. Ngunit may isang kulay asul na kapangyarihan na agad bumalat sa katawan ni Gang Yu na pumihil sa kanyang pag-atake at agad na tumalbog ito palayo sa kanyang harapan. Nagulat ang babaeng preso at nagsalita na nakakatakot ang batang ito. Ganoon ba siya kalakas sa kanyang kakayahan, nang hindi ginagamit ang alinman sa kanyang pisikal na kakayahan sa pakikipaglaban? Isinaad din niya na wala pa sa hustong gulang si Huang at kapag umabot pa ito sa wastong edad ay tiyak na magiging isang halimaw ito sa lakas ng kanyang kapangyarihan. Tinawag ni Huang ang pangalan ni Gang Yu at sinabi kung nasaan na ito. Binanggit din niya na hindi ito sapat ang kanyang pag-atake para pabagsakin si Gang Yu. Habang hinahanap niya si Yu ay biglang lumabas ito at tinamaan siya ng uppercut ni Gang Yu. Tumalsik ang dugo sa kanyang bibig at sinapok din ito ang tiyan ni Huang at agad na tumilapon siya sa pader. Sinabi ng dalawang preso na ang labanan nato ay pagitan sa mga dalawang halimaw. Pagkatapos ay bigla na lang sumulpot sa harapan nila si Gang Yu at pananghiwa ang kanilang mga ulo at kaagad na umatake ito papunta kay Aswede ngunit ginamitan siya nito ng ninakaw niyang mahika mula kay Mago na tinatawag na defense magic. Sinabi rin ni Aswede na ang defense magic ni Mago ay tunay na isang obra maestra at sinambit din niya na sayang ang pagkamatay nito ng maaga. Nagsalita din siya kay Gang Yu kung nararamdaman din ba nito ang pagkalungkot at parang kinukurot din ba ito pagkatapos niyang makita ang mahika ng kanyang dating kasamahan. Kaagad na inatake ni Gang Yu ang barikada ni Aswede at nagsimula itong mabasag. Nabigla si Aswede sa kanyang lakas at sinabi nito na siya ay naiinggit sa taglay na lakas ni Gang Yu at doon ay tuluyan nawasak ang kanyang depensa pero bigla na lang lumipad si Hero para sipain si Gang Yu at kaagad na nagpabagsak sa kanya sa malayong banda. Tinitigan siya ni Hero at nakikita nito na bumabangon patayo si Gang Yu at tila hindi ito nasaktan sa kanyang sipa nang biglang may sumigaw sa ibaba at tinatawag siya ni Huang na sa kanya ito makipaglaro. Tumitig si Gang Yu sa kanya at nagsalita si Huang sa kanya na pero, kahit anong makita ko, parang may tinatago ka pa rin ngayon at kahit noon pa man parang may pumipigil sa iyong sarili, ito ba'y dahil sa mga prison officers? Napakalambot mo naman Gang Yu. Wika ni Huang sa kanya. Bumigkas din siya kay Gang Yu na gagawa ito ng playground para sa kanilang dalawa. At ginamit ni Huang ang kanyang puwersa sa loob ng Rockulus na siyang nagpayanig sa buong bilangguan. Nagsimulang mawasak ang Rockulus Prison at nabalot ng takot ang mga gwardya sa loob ng kanilang istasyon. Nagulat sila sa mga nangyayari pati na din ang isang preso. At napatanong kung ano ba ito ang kanyang nakikita. Nagsalita si Huang kay Gang Yu na pwede na sila ngayon maglaro sa labas ng bilangguan. Nagsimulang magpanik ang mga gwardya at nagsimulang mawasak ang mga salamin. Pati na rin ang mga pader at ang lupa ay bumibiyak sa Rockulus Prison. Habang nagsisimulang gumuho ang buong prison, ay napasigaw ang mga gwardya at si Yunjo. Nang biglang may bumalat sa kanila na pulang mga bagay sa buong katawan nila. Natakot si Yunjo dito at napasigaw kung ano ba ang bagay na ito. Makikita natin ang loob ng istasyon na nagsimula ng gumuho ang mga kisame at pader nito at ang lahat ng mga gwardya ay binalot ng kapangyarihan ni Gang Yu na siyang nagpoprotekta sa kanila sa panganib na dulot ng pagguho. Kaagad na lumitaw paitaas ang mga ito para ilayo sila sa pagguho ng lugar sa Rockulus Prison. Habang nakataas ang mga kamay ni Huang ay nagsalita ito na napakatibay ng bilangguan na ito. Nang biglang, may umatake sa kanya at yun ay walang iba kundi si Gang Yu. Pero may lumabas sa harapan ni Huang na hugis bilog na siyang portal na nanggaling sa kapangyarihan ni Xingka at pumaloob si Gang Yu dito.
Kaagad na sinabihan ni Singka si Gang Yu na hindi ka dapat manggulo sa mga tao kapag ginagamit nila ang kanilang abilidad. At kaagad na naglaho ito sa kanilang kinaroroonan. Sinabi ni Singka na napakarami na ditong alikabok at kailangan na rin nila siguro umalis dito. Habang ang isang babaeng preso ay tumitingin sa itaas. At hinawakan nito ang bato at nagsisimula itong umilo ng kulay lila. Tumingin si Singka sa kanya at nagulat na ang hinawakan nitong bato ng babae ay naging isang espada. Sinabihan siya ni Singka kung ano ang kanyang ginagawa, at kaagad na hiniwan nito ang malaking pader sa kanyang harapan. Napahanga si Singka sa kanyang ginawa at sinabihan siya nito na bakit mo sasayangin ang lakas mo ng ganyan. Pwede naman tayong lumabas dito. Tumahimik lang ang babae at sila'y umalis na. Lumipat ang eksena sa labas ng bilangguan kung saan makikita natin ang mga gusali sa lungsod at ang mga tao ay nagsisimulang magulat sa kanilang nakita. At dito pala ay lumabas si Gang Yu mula sa portal ni Singka na kanyang pinasookan kanina noong atakihin niya si Huang. Napatanong ang mga tao sa kanilang nakita at biglang may lumabas na portal sa kanyang mga paa at naglaho ito sa lugar. Hindi matukoy ng mga tao kung ano ang nangyari at sinabi nila na baka isa yung bandido o masama na tao. Matapos mahulog mula sa portal ni Singka ay kaagad ito napadpad sa lugar ng Roculus Prison kung saan makikita natin na ang buong gusali ng bilangguan ay naging isang malaking bilog na binubuo na lamang ng mga maliliit na bato at pinapalipad nito sa ere ni Huang. Habang nakikita natin si Huang na nasa taas ng malaking bato at sinimulan nito na gamitan ang kanyang kapangyarihan at nagkulay ito ng asul sa loob at biglang sumabog ito sa harapan ni Gang Yu. Tumawa ito ng malakas at nagsimulang mapuno ng usok ang buong kapaligiran sa lugar ng Roculus. Lumakad si Huang sa kanyang harapan at habang may hawak siya na isang hugis bilog na bagay. Si Gang Yu naman ay nakaluhod sa sahig at nanlilisik ang mga nito at natanggal ang pulang balat sa kaliwang mukha nito. Nagkaharap ang dalawa sa isang malapad na lugar at ang mga grupo ni Singka at mga bilanggo ay nasa taas nito nanunood sa kanila. Sinabihan ni Singka ang mga bilanggo na huwag silang makialam sa away nilang dalawa at manunood lamang sila sa kanila. Ang dahilan kung bakit ang mga kriminal sa ikatlo at ikaapat na basement ay nakikinig kay Singka, kahit na hindi sila ang uri ng mga kriminal na gawin ito. Dahil ginamit ni Singka ang mga pagnanasa ng mga kriminal na nararamdaman ng lahat ng tao at nagawang matagumpay na makuha ang lahat ng mga kriminal na sumali sa kanyang Alpha World. Ngunit may isang preso na nagtanong kung ano ba ang mangyayari kapag tumanggi ito sa kanyang hiling. Sinabi ni Singka na sila ay mamamatay. Ngunit iba naman ang rason ni Song Huang sa pagsali kay Singka. Makikita natin na pinuntahan siya ni Singka sa loob ng kulungan at sinabi ni Huang sa kanya na gusto mo pakasalan kami ni Gang Yu. Napaka-interesante mong babae, wika ni Huang. Tumawa lamang si Singka sa kanya at sinabi ni Huang na meron isang problema, dahil mas gusto niyang labanan si Gang Yu dahil ito ang mas pinaka-interesante sa lahat kumpara sa kanyang inaalok. Nagsalita si Singka kay Song Huan, at sinabi nito kung pipilitin mo lang ang panandaliang kasiyahan, ay magiging adik ka sa iyong nararamdaman. Kailangan mo mag-isip ng pangmatagalan para sa iyong sarili. Nasambit din ni Singka kung papatayin mo si Gang Yu ano pang saya mo sa buhay pagkatapos nun. Sumagot si Huang na okay lang ito sa kanya dahil sa huli ay mamamatay din naman siya at mas gusto nito na magpakasaya sa kanyang sarili bago ito mamatay. Sinabi ni Singka na kung manganak ako ng isang anak kay Gang Yu at isa rin sa iyo pagkatapos, ay tiyak na ililibang kanila pag sila ay malaki na. At sa sandaling ikaw ay maging isang may sapat na gulang. Ikaw ay magiging mas malakas kaysa sa iyo ngayon. Maaari kang magkaroon ng higit pang kasiyahan sa pakikipaglaban kay Gang Yu sa oras na yon. Samahan mo ako na magkaroon tayo ng mas mahabang pananaw sa buhay, kung makikipagtulungan ka sa akin at magagawa mong magsaya hanggang sa mamatay ka. Napaisip si Huang sa mga sinabi ni Singka, at kumikislap ang mga mata nito habang ito'y nakangiti sa harap ni Huang at agad na nagkaroon ng magandang ideya si Huang, at sinabi nito sa kanya na sige subukan natin ito, dahil mukhang masaya ito. Nagsalita si Singka sa kanya na tama ang naging desisyon nito, pero sinabi ni Huang na paano sila magpapakasal sapagkat hindi nito mahal si Singka. Sumagot si Singka sa kanya na okay lang yan dahil mamahalin mo rin ako at sigurado ako dyan. Bumalik ang eksena sa labanan nila Gang Yu at Huang. At habang nasapok ito sa kanyang tiyan ay nahulog ito sa lupa at napasok ito ng dugo sa kanyang bibig.
Napaluhod ito at nagpunas sa kanyang bibig sabay sabi kay Gang Yu na sa palagay ko ang paggamit lamang ng isang kamay ay hindi epektibo sa paglaban sayo. Nabanggit din niya kay Gang Yu na magsalita naman ito kahit konti, o mananahimik ka na lang ba ng buong oras, o hindi ka ba nakakapagsalita kapag nasa ganoong porma ka? Tumingin lamang si Gang Yu sa kanya at sinabihan siya ni Huang kung alam ba nito kung ano ang kanyang hinahawakan. Sinabi ni Huang na ito ang kanyang kapatid. Kaagad nagliyab ang mata ni Gang Yu sa galit nang marinig ito mula kay Huang at agad na inatake siya nito. Nagsalita si Huang na sa tingin ko ay magsasalita ka na ngayon Gang Yu. Habang nagsisimula sa pag-atake si Gang Yu sa kanya, ay kaagad na itinaas ni Huang ang mga maliliit na bato sa kanyang harapan at ginawa itong isang matulis na bagay na nakatutok sa harapan ni Gang Yu. Habang si Gang Yu naman ay hindi nagpapapigil sa kanyang pag-atake at inilabas nito ang kanyang kamao at ang mga matutulis na bato sa kanyang harapan ay nagsimulang lumapit sa kanya. Nagliparan nito papunta sa kanya at agad naman na winasak nito ang mga bato na pinalipad ni Huang sa kanya. Habang dinudurog ni Gang Yu ang mga bato ay biglang may nakita ito na isang bagay na hugis bilog nang hindi niya inaasahan na isinabay din pala ni Huang ang hinahawakan na bola na naglalaman ng katawan ng kanyang kapatid na pinatay ni Huang. Kaya napatigil si Gang Yu sa pagsuntok dahil iniisip niya na ito ang kanyang kapatid kaya tumama ito sa kanyang katawan at tumalbog ito dahil sa pag-atake ni Huang. Kaagad na hinawakan muli ni Huang ang bola na naglalaman ng katawan ng kanyang kapatid at sinabihan siya ni Huang na hindi mo pala kaya atakihin ang bagay na ito ha? Ngayon meron na akong ideya, nasambit din ni Huang kung sa kanya na kung kakainin ko kaya ito, magagawa mo pa rin ba na atakihin ako? Pero mukhang malaki ito para kainin kaya paliitin ko muna ito ng bahagya. Habang siya ay nagsasalita ay sumugod si Gang Yu sa kanya at sinipa siya nito sa kanyang tiyan. Bumagsak ito sa lupa habang si Yu ay nakatapak sa kanyang tiyan at sinundan ito ng suntok sa kanyang mukha at patuloy siyang dinudurog sa mukha ni Gang Yu. Napatingin ang mga bilanggo habang binubugbog siya ni Gang Yu. Nang biglang humawak si Huang sa braso ni Yu at agad kumasa ito ng kanyang kulay asul na kapangyarihan at nagulat si Yu habang nakahawak si Huang ay ngumiti ito sa kanya at umilo ng napakalaking kulay asul na nanggaling sa kapangyarihan ni Huang. Nakatingin ang lahat ng mga nanonood sa kanila at namangha si Singka sa kanyang nakita. Sinabi din nito sa kanyang mga kasamahan na napakasayang, buti sana kung nagkaayos silang dalawa. Sinabi ni Gato na hindi yan mangyayari. Sumang-ayon din si Kena sa kanyang sinabi, at bumigkas ito na mukhang matatapos na ang laban na ito. Nakita natin na nakaupo si Huang sa sahig at bumalik na sa normal na anyo si Gang Yu. Tumingin sa kanya si Huang habang ito ay sugatan at biglang tumayo sa kanyang mga paa si Gang Yu at tumingin siya kay Huang. Umatras ng bahagya si Huang at tila nagulat ito sa kanyang mga nakita. Dahil biglang may mga pulang elemento na lumabas na nagmumula sa kapangyarihan ni Gang Yu at agad na kumalat ito sa kanyang paligid. Tumingin ang lahat na preso sa kalangitan at ang kapangyarihan ni Gang Yu ay nagsimulang kumalat sa buong himpapawid. Bumalat ito sa harapan ni Huang at nagtanong ito kay Gang Yu kung ilan pa ba ang mga taglay nitong abilidad. Sinabi rin niya na napaka-imposible nitong talunin dahil sa taglay nitong lakas. Nagsalita si Huang kung ano ang pakiramdam na pumapatay Gang Yu so. Nakaramdam ka rin ba ng pagkabigo gaya ko, tama ba? Dahil mawawala ang mga ito sa isang pagpindot, at hindi ito sapat na pagkasaya para sa iyo upang mailabas ang iyong nakakulong na emosyon. Sumagot sa kanya si Gang Yu na itikong mo yung bibig mo. Nagsalita si Huang na ano ngayon? Hindi ka ba nakaramdam ng pagka-presko pagkatapos mong ilabas ang mga nakakulong mong emosyong habang pinaglalaroan ako? Dapat ay nakaramdam ka ng lubos na pagkabigo. Sinusubukan mong panatilihing pigilan ang iyong mga kapangyarihan sa buong buhay mo. Dahil kailangan mong maglakbay kasama ang mga basura mong kakampi. Tama ba? Sinagot siya ni Gang Yu, ikaw Huang, ikaw ay walang alam. Tumingin sa kanyang mga mata si Huang at nagsalita na masaya ako sa laban natin, pero mukhang sobrang delikado ng kapangyarihan na yan. Ito na marahil ang iyong huling pag-atake, tama ba ako? Dahil nasa limitasyon na rin ako ngayon at ito ay masama para sa akin. Iniisip ko kung magiging matanda na ako tulad ng sinabi ni Singka, matatalo na ba kita? Ano sa palagay mo Gang Yu? Sumagot si Gang Yu sa kanya na hindi yan mangyayari. Dahil mamamatay ka na ngayon dito. Natakot si Singka sa kanyang narinig, habang nakikita natin na napuno ang kapaligiran ng pagkabalot ng kapangyarihan ni Gang Yu. Napatanong si Singka kung ano na ang nangyayari sa loob.
Agad na ikinasa nito ang kanyang kapangyarihan na teleportation para makapasok ito sa loob at tinawag niya ang pangalan ni Song Huan at nakita ni Singka kung paano tinapos ni Gang Yu si Huang. Pero huli na ang lahat. Tinamaan siya nito sa kanyang dibdib sa mga isinagawa na pag-atake ni Gang Yu. Kaagad na bumagsak sa lupa si Song Huan matapos tamaan ito ng kapangyarihan ni Yu sa iba't ibang parte ng katawan nito. Sumigaw ng malakas si Singka at ginamit nito ang kanyang mahika at gumawa ito ng portal sa katawan ni Huang para mailayo ito kay Gang Yu. Kaagad na sinabihan ni Singka ang isang preso na may kapangyarihan na magpagaling at inutusan nito na gamutin si Huang. Kaagad na isinagawa ng lalaking preso ang paggamot kay Huang at binanggit nito na hindi siya makapaniwala na ginamit ni Huang ang kanyang kakayahan upang protektahan ang kanyang mahahalagang vital organs sa gitna ng lahat na pag-atake sa kanya. Idinagdag rin nito na napakahusay ni Huang mag-isip pagdating sa labanan. Habang ginagamot nito si Huang ay biglang kumalat din sa kanyang mga kamay ang natitirang kapangyarihan ni Gang Yu. Pagkatapos gamutin ng lalaki si Huang ay tinawag ni Singka ang pangalan ni Song Huan at ginigising ito. Itinaas ng lalaki ang kanyang mga kamay at mataimtim na sinabi na iyon ay isang nakakabagabag na kakayahan. Pinutol nito ang kanyang kamay at agad na nag-regenerate ito ng panibagong kamay. Nagsalita ang lalaki na kung ano na ba ang kanilang gagawin kay Gang Yu. Sinabi ng preso na si Hero na kailangan na nila itong patayin ngayon din. Nagsalita si Singka na teka lang. Bago natin gawin yan ay kakausapin ko muna ulit si Gang Yu ng isa pang pagkakataon. Matapos na ginamit ni Gang Yu ang natitirang lakas at huling kapangyarihan nito sa away nila ni Huang ay bumagsak ito sa lupa at nawalan ng malay. Kinagabihan matapos na magising ito mula sa pagkabagsak ay nakita nito ang hugis bilog na bagay na sinabi ni Huang noong naglaban sila na ito ang katawan ng kanyang kapatid. Agad na linapitan nito ni Gang Yu at kinuha ito sa lupa, tinitigan ito ng may lungkot sa kanyang mga mata at ramdam nito ang pighati at ang kanyang pangungulila. Nang biglang nag-teleport sa kanyang harapan si Singka at tinawag nito sa kanyang pangalan. Nagsalita si Singka na hindi pa huli ang lahat para sumama ka sa amin Gang Yu. Kaagad na sumiklab ang mga kamay ni Gang Yu nang makita si Singka sa kanyang harapan. Sinabi ni Singka na hindi niya lubos maintindihan bakit ayaw nito sumama sa kanila si Gang Yu. Habang bumubuo ng puwersa si Yu ay nakaramdam ito ng pagkahina at bigla na lang nagsalita ang bilanggo na si Aswede at sinabi na tila wala ng saysay makipagnegosasyon sa kanya. Patayin na natin siya bago pa ito tuluyang makabawi sa kanyang lakas. Sinambit din niya kung sino ang kokontra sa kanila habang humahanda na ito ng pag-atake kay Gang Yu. Lahat ng mga preso ay nagkaisa sa kanilang desisyon na patayin si Gang Yu. Nagsalita ang matandang preso na naaawa ako sa binata. Sinabi din ng isa na natatakot siya pumatay pero mas nakakatakot pag ang taong yan ay mabubuhay pa. Sumagot din ng isa pa na hindi naman masama pag tayong lahat ay mag-iisa dahil pare-pareho naman tayo. Bumigkas din ng isang babaeng preso na tapusin na natin ito para ako'y makapahinga at makakain na. Nagsalita din ang dalawang preso na napaka-interesanteng lalaki ni Gang Yu. Nagsalita rin ang isa pang lalaki na mas nakakatakot pa si Gang Yu kaysa sa mga demonyo, sinabihan siya nito ng isa na napakatakutin mo naman. Matapos mag-usap-usap ang lahat at magsalita, ay bigla na lang may nagsalita na umalis kayo sa aking harapan habang si Hero ay nagsimulang lumaki at naging isang higanteng tao at kumasa siya ng suntok kay Gang Yu habang nakayakap ito sa natitirang labi ng kanyang kapatid. Pagkatapos umpisahan ni Hero ang pag-atake ay agad naman sinundan nito ng mga kasamahan nila sa bilanggo para ilunsad ang kanilang pag-atake kay Gang Yu. Nagtataka si Gang Yu kung ilang oras na ba ang lumipas. Habang nakahiga ito sa lupa hawak ang labi ng kanyang kapatid ay ibinalot ni Gang Yu ito sa kanyang kapangyarihan upang maprotektahan ito sa kanilang mga pag-atake. Nagsalita si Hero na umpisahan na nilang tapusin si Gang Yu habang tinaas nito ang kanyang mga paa upang tapakan si Gang Yu nang biglang may lumabas na malaking usok at may biglang isang kulay asul na mahika ang bumalot sa paanan ni Hero para pigilan ito. Ang taong gumawa nito ay walang iba kundi si Huang. Habang naglalakad dito papalapit sa kanila ay sinabi niya kay Singka na hindi ba sinabi mo noon sa akin na mas lalakas pa ako kapag naging matanda na ako. Napatingin silang lahat kay Huang habang ito'y lumalapit. Isinambit din ni Huang na sa unang pagkakataon sa buhay ko, mayroon akong pangarap. At ang pangarap na yun ay matalo ko si Gang Yu. Kaya wag niyo siyang patayin dahil ako mismo ang tatapos sa kanya.
Napatingin sa kanya si Singka habang si Aswede naman ay nagrereklamo sa kanya at sinabi na tama na ang kalokohan na ito. Kailangan na natin siyang patayin ngayon din. Seryosong nagsalita si Singka at tinawag ang kanilang pansin at sinabi ni Singka na bumalik na tayong lahat. Dahil ipinangako niyo lahat sa akin na susundin niyo ako. Nadismaya ang lahat ng preso sa kanyang sinabi pero wala itong magawa kundi sumunod kay Singka. At pumasok ang mga ito sa kani-kanilang portal na ginawa ni Singka. Masaya na nagsalita si Singka kay Huang kung kailangan ba niya ang kanyang tulong. Sinabi ni Huang na siya ay okay lang at tumingin ito kay Gang Yu at bumigkas siya na sa muli nating pagtutuos ay titiyakin ko ako na ang mananalo. Pagkatapos may sigawa ang EMP strike sa Roculus Prison, ang 8 kriminal sa B3 at 5 kriminal naman sa B4 at ang 3 malalakas na kriminal sa B5 ay nakatakas sa bilangguan. Pagkatapos makaalis ang lahat ay biglang lumitaw si Kingston sa itaas ng bato at tinitigan si Gang Yu. Tumatawa si Kingston at sinabi niyang magiging maingay na naman ulit ang mundo. At sa malapit na hinaharap ang mundong kanilang ginagalawan ay babalik ta rin ni Singka na naaayon sa kanyang mga plano.